Ito na po ang pinakahihintay ni Pastor Apollo Quiboloy. Sabi po rito sa balita sa Sunstar, DOJ orders filing of charges versus Quiboloy. Hindi po ba ito ang hamon ni Pastor Quiboloy na siya ay sampahan ng kaso sa korte at haharapin niya? So ito na po. Charges of qualified human trafficking and child abuse will be filed against Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said Monday, March 4, 2024. In a press conference, Remulla said the Department of Justice has directed the Davao City Office of the Prosecutor to file the charges against Quiboloy for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse. Remulla said charges against Quiboloy for qualified human trafficking will be filed before the Pasig City Court. He said this came after the conduct of review on the dismissal of rape, child abuse, and human trafficking complaint filed against Quiboloy and 5 other KJC members by the Davao City Prosecutor's Office in 2020. Sabi ni Secretary Remulla, pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito, meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant sa isang nagrereklamo nung panahon na yon ay may edad na 17 years nung nangyari ang krimen. The Justice Secretary said they will later ask the court to transfer the case from Davao City to Metro Manila. Mahirap magsalita tungkol sa mga nangyari, pero alam naman natin na mahirap magdemanda sa isang lugar kung saan malakas ang kapangyarihan ng taong binabangga at mababangga, matatamaan, he added. Quiboloy is based in Davao and is a close friend of former President Rodrigo Duterte. Remulla said the DOJ will also issue a precautionary hold departure order which he will sign against Quiboloy. Remulla said they are confident that Quiboloy is still in the Philippines. So sa wakas, itong hamon ni Pastor Quiboloy ay pinatulan na po ni DOJ Secretary Crispin Remulla. So hihintayin po natin na ma-file itong kasong ito para maharap naman ito ni Pastor Quiboloy. At doon patunayan niya kung talagang malinis ang kanyang pagkatao. Pero bukas po, March 5, masisilayan na kaya si Pastor Quiboloy sa Senate hearing? Dahil kung hindi po siya sisipot bukas, siya po ay isa-cite in contempt ni Risa Hontiveros at mapipilitan na ipaaresto. Kanina po may mga taong nagpulong-pulong sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Manila para ipakita ang suporta kay Pastor Quiboloy. Sabi po dito sa Manila Bulletin, hundreds of people gathered at Liwasang Bonifacio in Ermita, Manila on Monday, March 4 to call for justice for Pastor Apollo Quiboloy. Manila Police District said the crowd has reached 800 as of 3 p.m. Yan pong photo na yan galing sa Manila Police District. So sa tingin nyo, may 800 nga ba yan or sosobra pa? Pero naglabas naman ng SMNI. Sabi po dito sa SMNI News, higit 50,000 taga-suporta ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang nakiisa sa katatapos lamang nakakisab prayer rally na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong hapon ng Lunes, March 4, 2024. So ito naman po ang inilabas nilang larawan. Sa tingin nyo, ito umabot ng 50,000 o may padding ito? Kasi kung ito lang ang larawan na pinakita nila, wala naman pong 50,000 ito. Naalala ko tuloy yung nakita ko kaninang ipinost daw ni Harry Roque. Sabi po rito, heto ba ang palpak? Dahil pinapakita po rito, napakadaming tao, puno-puno po. Ito po yata ay nung sa Cebu Prayer Rally. Pero yun po ang gustong palabasin ni Harry Roque. Pero ito po yata ay deleted na. Well, correct me if I'm wrong. Pero marami na po ang nakapag-screenshot ito at ito po ay hindi dyan sa prayer rally sa Cebu. Ito daw ay sa Planet Shakers concert sa may Cebu nga. Pero hindi po ito yung prayer rally nila. Ito po nabasa ko sa 31 Million Movement.
Were you not even afraid or bothered by the fact that you used the picture of Planet Shakers in their concert in Cebu, Mr. Harry Roque? You have shown that you are willing to do anything to further your personal vested interests in politics, even at the cost of deceiving people. Shame on you. Ano po ba yung Planet Shakers na yan? Ayon po kay Google, itong Planet Shakers is a contemporary worship music band, a central part of Planet Shakers Church in Melbourne, Australia. At ito nga, nakita ko rin na nagkaroon nga ng concert ang Planet Shakers sa Cebu, Philippines noong February 23, 2024 sa may SM Seaside Concert Ground. Sabi pa rito, Planet Shakers Cebu, Philippines concert. Witness the energetic and soul-stirring performance by Planet Shakers in Cebu, Philippines on February 23, 2024. Join us at SM City Concert Ground and immerse yourself in the electrifying atmosphere ... Oh, doon pala itong picture na to, Mr. Harry Roque. Bakit pinalalabas mo na ito ay dyan sa Cebu Prayer Rally? Ano ba yan? Aabot ka talaga sa ganitong panloloko ng tao? Mangunguha ka ng pictures ng iba? Tulad nitong sa concert ng Planet Shakers at palalabasin mong yan ay sa Cebu Prayer Rally? At may caption ka bang, heto ba ang palpak? Ganun na ba talaga kadesperado ang ibang tao? Internet age na po tayo. Hindi na kayo pwedeng basta-basta manloko. Yung mangunguha kayo ng picture na may picture tapos palalabasin nyo na sa event nyo naganap. Nakakahiya naman itong ginagawa ni Mr. Roque. Kung totoo man ito, nasan ang dignidad mo? Down the drain? Talaga bang nilamon ka na ng kung anumang ambisyon mo, Mr. Harry Roque? I hope this is not true. Pero sa mga nakikita kong post dito sa internet, itong ang picture na ginamit mo ay galing sa concert ng Planet Shakers. Kaya alam nyo, hindi kayo nagtatagumpay sa mga ginagawa ninyo eh. Akala ninyo madali pa rin malinlang ang taong bayan. Hindi na po madaling utuin ang mga Pilipino. What with the advanced stage of technology, with the internet, with social media, hindi nyo na basta-basta magogoyo ang taong bayan. So tulad nitong nilabas ng SMNI na 50,000 daw ang lumabas para sumuporta kay Pastor Quiboloy. Pero sabi naman ng Manila Police District, ito ay umaabot lamang ng 800. Okay, pagpalagay na natin na dagdagan sila, 1,000. Pero 50,000? Get real, SMNI. Kaya alam nyo, nakakapagtaka eh. Napakasimple lang naman ang hinihiling ng taong bayan. Magpakita siya sa Senate hearing. Doon niya linisin ang kanyang pangalan. Hindi ba maintindihan yan ng mga followers ni Quiboloy? Ano ang gagawin mga followers ni Quiboloy? Makikipagbardagulan? Makikipagpatayan? Para lang mapagtanggol nila ang kanilang leader? Eh, maiiwasan po lahat yan kung lilitaw na si Pastor Quiboloy bukas para sa Senate hearing. At kung hindi man, tingnan natin kung siya ipapaaresto. Pero sana ituloy na nitong si Secretary Jesus Crispin Remulla yung sinasabi niyang pa-filean ng kaso si Quiboloy sa Pasig City Court. So, wala na pong kawala talaga si Pastor Apollo Quiboloy, the anointed Son of God, kundi ang humarap sa korte. Kung di man siya humarap bukas sa Senate hearing, hintayin na lang po ang pagharap niya sa korte. Pero tulad nga ng challenge sa kanya ng ating Presidente Bongbong Marcos, harapin mo ito, magpakita ka. Ang dami pong mga tao na humihiling kay Pastor Quiboloy. Naharapin na lang tong kasong to. Kasi kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat ikatakot. Lalo na kung ikaw ang self-appointed Son of God. So, abangan po natin bukas yan. Sisipot na kaya ang appointed Son of God sa Senate hearing? Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below. At magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agnina. Peace.